Kai Sotto, malabong makasama sa Gilas Camp para sa Australia-New Zealand matches. Don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel ko mga ka-hecklers. Availability ni Sotto para sa FIBA World Cup qualifiers kontra Boomers at All Blacks hindi pa sigurado, ayon mismo sa spin.ph sa post ng isang batikang sports journalist na si Homer Sison na nakabase ngayon sa Chicago, USA. Ayon kay Homer Sison, kapag nag-convene ang Gilas Pilipinas Camp ngayong Pebrero 16 para maganda sa paparating na FIBA window, gagawin nila ito nang wala ang kanilang pinakamagaling at pinakamahalagang player. Unlikely o malabong makadalo si Kai Sotto sa 10-day camp, ayon sa kampo ng player na nag-text sa akin itong linggo. Bago ang camp na gaganapin sa C5 Gym sa Pasig at Inspire Academy sa Laguna, ayon pa rin yan kay Sison. Ayon pa rin sa spin.ph, loaded pa rin naman ang Gilas, but minus the vastly improved Kai, sobrang magiging vulnerable ang ating national team. Ang Gilas na walang 7'3" center ay parang Lakers na walang Luka or San Miguel Beer na walang Junmar Fajardo sa Philippine Cup. Ang posibleng pagkawala ng 23 anyos is a devastating if not fatal sa ating bid para sa 2027 World Cup at maaaring magwakas sa anumang matitirang pag-asa na makapasok tayo sa 2028 LA Olympics. Bagamat hindi pa tuluyang sinasaraan ng kampo ni Kai ang posibilidad na makalaro laban sa New Zealand sa Pebrero 26 at Australia sa Marso 1, napakahalaga ng kanyang pagdiban sa training camp. Sa panahon ngayon, the rehearsal wedding is just as important as the wedding itself. Paulit-ulit nang ipinakita ni Sotto ang kanyang pagiging tapat na makabayan. Lagi siyang handang maglaro para sa Gilas. Sa kasamaang palad, nagbago ng gusto ang kanyang sitwasyon nang mapunit ang ACL sa kanyang kanang tuhod noong Enero 2025. Proceeding with caution, ayon pa sa spin.ph, matapos ma-activate kumakailan ng Kushiga Alphas, agad bumalik sa laro si Kai at nag-average ng 10 points, 7.3 rebounds at 2.7 assists sa loob ng 4 na laro. Ngunit isang minor ankle sprain ang muling pumigil sa kanyang momentum. Ito marahil ang dahilan kung bakit naniniwala ang kanyang mga handlers na sa ngayon, mas makabubuti para kay Kai na manatili muna sa Japan kung saan mas mababantayan siya ng kanyang mga doktor kaysa maglaro para sa Gilas. Kung kailangan niya ng oras para tuluyang gumaling at bumalik ng mas malakas kaysa dati, dapat tayong lahat ay sumuporta sa kanya. Hanggang dito na muna mga ka-hecklers.